Hello guys! Welcome back sa Dark Screen Channel. Kung ikaw ay bago pa lang sa pagsubaybay, taos puso ko kayong inaanyayahang mag-subscribe sa aking channel para ma-notify kayo sa mga bago nating videos. Maraming salamat na rin sa pagtapos ng buong episode na ito. Las Vegas, Nevada ay isang kilalang lungsod sa Estados Unidos na kilala sa kanyang mga malalaking casino, entertainment shows, at vibrant na nightlife. Matatagpuan ito sa hilagang kanluran ng Nevada at kilala rin ito bilang Sin City dahil sa mga pampasayang aktibidad na maaaring gawin sa lugar. Isa itong popular na destinasyon para sa turismo at entertainment. Ang Air Force Base na nasa Las Vegas ay maaaring ang Nellis Air Force Base. Ito ay isang pangunahing pasilidad para sa United States Air Force at kilala rin sa pagsasanay ng mga piloto at iba pang tauhan ng militar. Dito rin isinisagawa ang iba't ibang mga air combat exercises at training missions na nagbibigay daan sa mga miyembro ng Air Force na mapanatili ang kanilang kahandaan para sa iba't ibang sitwasyon. Si Nathan ay isang Pilipinong-Amerikano na ipinanganak at lumaki sa Guam. Nagtrabaho siya sa Air Force upang magbigay ng maayos na buhay sa kaniyang pamilya. Kasama niya ang kaniyang asawa na si Michelle, na siya rin ay isang Pilipinong-Amerikano at mayroon silang 4 na anak. Noong 2008, inilipat ni Nathan at ang kaniyang pamilya sa Nellis Air Force Base sa Las Vegas. Nagkaroon sila ng magandang tahanan sa isang tahimik na lugar ng Mountain's Edge sa Las Vegas. Ang paglipat na ito ay isang sorpresa ni Nathan para kay Michelle, na matagal na niyang ipinapangarap ang magsama sila sa Vegas. Subalit, ang kanilang masayang buhay ay biglang nagbago noong Disyembre 2010. Sa isang malagim na pangyayari, pinatay si Nathan sa loob ng kanilang tahanan. Ang mga pulis ay mabilis na nagsimulang mag-imbestiga. Ang kaso ay natuklasan na may mga lihim na naglalaro na humantong sa mga salarin. Ang pagpaslang kay Nathan Pait ay isang malungkot na pangyayari na nagdulot ng kalituhan sa kanilang komunidad. Ang kaso ay patuloy na isinasailalim sa investigasyon upang makamit ang hustisya para kay Nathan at kanyang pamilya. Sinabi ni Eric na ipinakita ang sorpresa na regalo kung gaano kamahal ng kanyang kapatid si Michelle at handang gawin ang lahat para paligayahin siya. Gayunpaman, nagkaroon ng problema sa kanilang pagsasama biglang mag-asawa dahil mukhang sobrang nadagdagan ang kanilang responsibilidad at nahihirapan sila sa pinansyal na aspeto. May 4 na anak sila at isang bahay na dapat bayaran. Upang mabigay ang tulong at matugunan ang lahat ng pangangailangan, nag-apply si Nathan para sa isang assignment sa Iraq noong Hunyo 2009 dahil may mga kasamang pagtaas ng sahod. Samantalang, nagsimulang magtrabaho si Michelle sa isang kumpanya ng telemarketing para kumita ng dagdag na pera. Matapos maglingkod ng 6 na buwan sa ibang bansa, bumalik si Nathan noong Pasko ng 2009. Iniulat ni Eric na tila mas lalo pang tumibay ang pagsasama ni Michelle at Nathan dahil lumalapit ang mag-asawa sa isa't isa. Kaya't nakakagulat nang tumanggap ang Las Vegas Metropolitan Police Department ng isang malagim na tawag sa 911 bandang alas 11:30 ng gabi noong Disyembre 1, 2010. Ang asawa ko, siya'y pumasok lamang sa garahe. Siya'y sugatan, may tama siya ng bala. Diyos ko! Agad na tumungo ang mga unang tumugon sa bahay ng mga Pait. Samantala, sinubukan ng operator ng 911 na turuan si Michelle kung paano gawin ang CPR. Habang paparating ang mga EMT, ang 28 taong gulang na staff sergeant ay mortal na nasugatan sa leeg at namatay sa ospital. Iniulat ni Detective Todd Williams kung paano niya natagpuan ang pintuan ng garahe na nakabukas nang dumating siya sa tirahan. Dagdag pa niya, kapag pumasok ka sa garahe,
makikita mo ang malaking halaga ng dugo sa sahig ng garahe, malapit sa isang weigh bench. May dugo rin sa mga dingding at sa loob ng isang sasakyan. Sa pagkwento ni Michelle sa pulis tungkol sa huling mga sandali ni Nathan, ibinahagi niya kung paano nagbago ang kanilang karaniwang routine noong mapanganib na araw. Karaniwan niyang uwiin ang bahay bandang mga alas 10:40 ng gabi pagkatapos ng kanyang trabaho at paaralan ilang minuto bago umalis si Nathan para sa kanyang night shift. Gayunpaman, umalis siya sa paaralan bandang alas 5:30 ng hapon noong Disyembre 1 dahil sa aligadong mga problema at kalusugan at nagkasama ang pamilya sa hapon habang nagpapahinga sa sofa. Sa kahit anong paraan, hindi nag-alarm ang orasan at siya'y nagising bandang alas 11 ng gabi. Agad niyang napagtanto na siya ay late na sa pag-uulat sa trabaho. Ang staff sergeant ay nagmadaling maligo at magbihis bago pumunta sa garahe para suotin ang kanyang mga bota bandang alas 11:30 ng gabi. Sinabi ni Michelle na naririnig niya ang dalawang putok, ngunit nanatili siya sa loob, natakot na baka magising ang kanyang mga anak sa ingay. Sa mga mata niya'y lumuluha. Ibinahagi ng nalulumbay na asawa, tapos narinig ko ang pagbukas ng pinto papasok sa bahay. At siya'y pumasok at siya'y bumagsak at siya'y nagdurugo mula sa kanyang bibig. Natagpuan ng mga pulis ang mga susi at wallet ng namatay sa eksena na nagpapatunay na hindi ito isang nabudilyaso na pagnanakaw. Sa panahon ng mga unang yugto ng investigasyon sa pagpatay, natagpuan ng mga detektive ang isang kapitbahay na nakakita ng nagmamadaling pag-alis ng isang itim na kotse pagkatapos ng putukan habang hinahanap ang kanyang aso. Ipinahayag ni Michelle na ang kanyang kasamahan sa kumpanya ng telemarketing, si Michael Rodriguez, ang may-ari ng isang itim na kotse na nag-udyok sa mga otoridad na ituloy ang investigasyon. Nagtulungan si Michael, isang dating may sala na may kasaysayan ng peking dokumento at pagnanakaw, at pumunta sa istasyon ng pulis upang sumailalim sa pagtatanong. Ipinahayag niya na kasama niya si Shannon, isang dating adult film star noong gabi ng pagpatay. Gayunpaman, sinuri ng mga pulis ang mga talaan ng telepono ni Michael at natagpuan ng isang kakaibang palitan ng mga mensahe sa pagitan nila ni Michelle na nag-uusap tungkol sa isang kontrata at isang kliyente na pinangalanan na Van Dyke isang sandali bago nangyari ang isang pagpatay. Bagaman tila nakakaduda ang mga pag-uusap na ito, pinalaya si Michael dahil sa kakulangan ng ebidensya matapos patunayan ni Shannon ang kanyang alibay. Ngunit ang kaso ay nagkaroon ng ibang takbo nang muli nilang imbestigahan si Michelle na inamin ang kanyang pakikipagrelasyon kay Michael. Itinuro niya ang kanyang minamahal bilang may sala sa pagpatay sa kanyang asawa na may motibong pera. Ipinahayag niya na si Michael ang nag-isip ng plano upang patayin si Nathan para sa kanyang military life insurance. Sinabi pa niya na sinubukan niyang sirain ang plano sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa mga tagubili ni Rodriguez noong gabi ng pagpatay. Ngunit nagduda ang mga detektive sa aktibong partisipasyon ni Michelle sa pagpatay. Sa palagay nila, nagpapakita ang mga text message ng tunay na kwento. Lalo pang pinalakas ang kanilang mga hinala ang bumisita si Shannon sa istasyon ng pulis at ibinunyag na pinilit siya ni Michael na magbigay ng alibay para sa kanya at sa kanyang kaibigan na si Corey Hawkins noong Disyembre 1. Walang kaalaman sa pagplano ng pagpatay, natuklasan ni Shannon mula sa isang kasintahan na si Corey na si Jessica Austin na nagplano ang dalawa na magnakaw mula sa isang dealer ng heroin at humingi ng tulong si Shannon upang magkaroon sila ng alibay. Matapos bumalik mula sa tahanan ng mga pait, itinapon ng dalawa ang kanilang mga damit sa fireplace at nagtungo sina Shannon at Michael sa isang hotel bandang hating gabi upang magkaroon ng alibay. Nagpasya si Shannon na magsalita dahil nalaman niya ang katotohanan at natatakot para sa kanyang kaligtasan. Batay sa mga pangyayari at salaysay, sumunod na nahuli sina Michelle, Corey at Michael. Si Michael ay nahatulang guilty sa unang antas ng pagpatay
at konspirasiya at tumanggap ng habambuhay na parusang walang posibilidad ng paglaya noong Setyembre 2015. Si Michelle ay nag-amin ng kasalanan sa unang antas ng pagpatay at konspirasiya at humiling ang pamilya Pait na alisin ang parusang kamatayan bilang pagpipilian. Siya rin ay hinatulan ng habang buhay sa parusang walang posibilidad ng paglaya noong unang bahagi ng Marso 2016. Si Cory, isang 9 na beses nang nahatulang guilty sa mga krimen, ay nag-amin ng kasalanan sa mga kaso ng pagpatay at pagnanakaw noong 2015 upang maiwasan ang parusang kamatayan. Siya rin ay hinatulan ng habang buhay na parusang walang posibilidad ng paglaya noong Setyembre 2016. Dito nagtatapos ang ating kwento. Huwag pong kalimutan magbigay ng inyong komento at i-like na rin at subscribe ang ating channel